Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na ito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Kimbo, mas worse daw. Ito po, tuloy natin ang ating video. Medyo, huwag na tuloy after elections na lang. O yun ang epektong nakita. Pero sa tingin nyo ba, ito po ba meron din mag-disburse o maglabas ng budget, biglang napupunta sa kanila. Doon pumapasok yung tanong ng discretion of, unauthorized maling-mali. Elections na lang. O yun ang epekto. Impeachment. Napag-usapan na rin namin dito kanina, Sec Manelo, na kumbaga basag na naman daw yung unity team eh. And sabi ng iba, wala naman daw unity team in the first place. Team. Yes. Ano po bang basa ninyo yung impact ng National Prayer Rally na supposed to be to reconcile our President and our Vice President? Di ba, dalawa ang epekto. Number one, tinanggal nila yung salty ko. Kaya lang, pinalitan naman ng worse. Worse! Okay. Malalo. Pangalawa, ang epekto doon sa mga ibang miyembro ng Kongreso, medyo, huwag na tuloy after elections na lang. O yun ang epektong nakita. Pero sa tingin nyo ba, ito po ba meron din correlation with our 2025 national budget na sinasabi nga nila most corrupt in the history of the Philippines? Which one ang may effect? Yung budget o yung National Prayer Rally? Kasi lumalabas po parang magkakatahi-tahi po sila Walang epekto yun. Nandiyan na yung budget Tutuloy nila yun. Gagamitin nila sa halalan yun. And then, pagdating naman po sa impeachment, Sec Manelo, sinabi nyo, last time you were in our show, you said, tuloy yan. Tuloy. Kaya lang yun. Medyo i-postpone muna natin. Postpone. Hindi mo sabi nila. Pero interesado kasi takot yata na... Gano'ng katagal? Baka naman 2027 na. Sila, pero tutuloy nila yan. Unless there will be a change of present dispensation. O, di ba? Yan, popospon muna natin dahil nagwawala na, nag-alburuto na ang taong bayan. Pinangunahan ng INC. Ngayon, sumunod ang mamamayang Pilipino. Gusto po ninyong ipakita ko sa inyo yung rally nila nung kahapon. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Napakarami po nila. 8 million sila. And do you think there is a ongoing development that there might be a fourth impeachment complaint, which some sectors say could be the most important step so that the impeachment will now be endorsed dahil may support ng 103 congressmen. Ano ba yung fourth impeachment complaint? Sino ba mga complainants nun? Ay, wala pang narinig si Congressman Castro, pero yun pala ang umiikot doon sa Congress, but they don't know who and what. So it's still a big question. Umiikot, di alam nila kung sino yung complainants. Umiikot na pala Mga sinungaling yung dalawang yan. May umiikot daw, hindi nila kilala. Sino yung umiikot? Taon labas? Sino yung umiikot na hindi nyo kilala? Mga snatcher?
May umiikot daw, sabi ni Castro, hindi niya kilala sino yung umiikot. Baka nakatakip yung mukha, ano yun? Yung makapili. Yung sa fourth complainant, ang report o na narinig natin sa SecGen, meron daw 12 na composed of majority and minority na mag-endorse nung fourth complainant. So, nung fourth impeachment. Pero hindi pa namin alam kung sino. Ayaw namang mag-disclose ni SecGen. So, baka, yun. Meron daw fourth. Hindi, ako yun. Ako yun. 12 kami, 12. 12 yung umiikot. Yung 12 disipulos ni Tamba. Pinangungunahan ni Dila, Pero yung first three complaints ay natsuktsak na. verify na. Parang hindi ako makapaniwala na hindi alam ng mga kongresista. Sa grapevine, alam naman yan. Kung ano grupo Well, ng baka mga alam mo, complainants di ba? Si Raul yata si Castro. Halika nga rito. Pag-ibit-bit mo nga si Castro. Sabi ni spokesman bakit nagtataka ako, bakit hindi nila alam? Sabi ni Castro, ikaw baka alam mo. Halika rito, bitbitin mo si Castro palabas. Baka alam niyo po kung nasa labas sino-sino kami, yun. hindi namin alam eh. Diba? So, para sa amin, ako, as far as I'm concerned, so hindi ko pa alam yung mga definite. Yung number lang po, 12 daw. Kasi wala naman. Yung 12 na yun, 1:00, 2:00, 3:00, 12 hours yun. Na mga kongresista. Hanggat hindi na ipapasa yan or napafile yan sa SecGen, mahirap magsalita. No? Gulatan daw po pala yan eh. Gulatan. Surprise! Surprise! Yan na yung 103. Malay natin, di ba? So, pwede ba akong mag-comment doon sa Go ahead, ma'am. Go ahead. yung sinasabi ni former Sec Panelo, no, na nagtagumpay daw yung January 13 na rally, napatanggal daw yung chairman ng, tama ba? Napatanggal yung chairman, tinanggal yung As a chairman result. ng committee, no, ng appropriations committee at pumalit ng worst. Well, equally good naman para sa amin yung pumalit, no, si Representative Kimbo. Tama yata yung bigayan. Para yata mas galanti si Kimbo Castro. Mas galanti ba si Kimbo Castro? Mas okay daw si Kimbo. Equally good daw. Good si Saldi ko. Good din si Stella Kimbo. Para talagang madulas ang bigayan. Madulas ba? Ibig sabihin, yung bigayan na suporta. Hindi bigayan ng pera. Suporta sa isa't isa. Oh my goodness. Oh, bakit anong nangyayari sa ating bansa? Bakit po tayo pinamumunuan ng mga buhay at buitre? Kasi alam naman natin talaga na qualified din naman siya, no? At ano pa ba, no, ng Appropriations Committee at pumalit ng worst. Well, equally good naman para sa amin yung pumalit, no, si Representative Kimbo. Kasi alam naman natin talaga na qualified din naman siya, no? At ano pa ba? Napaurong yung impeachment. Yung mga ibang kongresista nagsasabi na... Well, hindi pa natin alam yan. Ng mga ibang kongresista, pero hindi pa nagsasalita yung majority. So, hindi pa natin masasabi na talagang napaurong yung impeachment dahil tao naman yung magtutulak niyan. Tao daw po yung magtutulak ng impeachment. Castro! Okay ka lang?
Di ba kasama si Castro sa K-pop? Ha? Ano mo kahulugan ng K-pop? Paki-comment nga sa comment section. No? Yung January 13, minority lang yan. Andito yung mas marami na talagang for impeachment. So, yun lang talaga. Yeah. Naman para sa amin yung pumalit, no, si Representative Kimbo, kasi alam naman natin talaga na qualified din naman siya, no? At ano pa ba? Napaurong yung impeachment. Yung mga ibang kongresista nagsasabi na... Well, hindi pa natin alam yan. Mga ibang kongresista, pero hindi pa nagsasalita yung majority. So, hindi pa natin masasabi na talagang napaurong yung impeachment dahil tao naman yung magtutulak niyan. No? Yung January 13, minority lang yan. Andito yung mas marami na talagang for impeachment. So, yun lang talaga. Saka ang third effect na nakita ko nga pala, yung na-jolt ang present dispensation. Minority daw po yung nangyari doon sa January 13. Minority, mamaya ipapakita ko sa inyo yung rally nila kahapon. Oo. Mamaya papakita ko sa inyo kung gaano sila karami. Pati ako nagulat 1.8 million. Yun ang pinakamalaking nakita kong gathering sa Luneta. O, di ba? Quirino Grandstand. Oo, grabe. Again, if Kasi this- naglakad ako ng 2 kilometro at kalahati para makarating sa venue. Ganun katindi. Di naman dating ganyan. Pero okay, it's a numbers game, it's a political support, public support. Sabi nga ni Tony Conti kanina, ay hindi, meron naman darating pa na January 18, meron pang January 31. O, yung January 18 tsaka January 31, meron daw silang rally. Sila daw yung majority, minority yung January 30 na nangyari. Ipapakita ko po sa inyo yung rally nila noong January 18 kahapon yun. 8 million sila mga ka-reaction. Maya-maya lang, papakita ko sa inyo. Na medyo mas malaki. What do you think, ma'am, will be the impact of this particular rallies on the 18 and 31 kung let's say mas konti sila sa 1.8 na sinasabi ni Sec Panelo o mas marami sila? Kasi numbers game nga ito eh. I don't really see it as a numbers game. Mas marami kami, mas ano. If there are people on the 18th, Kala ko ba minority yung 13? Eh di kung majority kayo, di dapat mas marami kayo. Bakit ngayon umaatras kayo yung numbers game na yan? Nagkakalokohan na yata dito mga ka-reaction eh. Tuloy natin. there are people on the 31st, solved na yon. And parang jolt, kumbaga parang energy drink, di ba? Pag uminom ka ng isa at unang beses mo yan sa buong araw, o kaya kape, yun yung jolt talaga. Pero yung as you go on, it still helps you sustain. Gising ka pa rin. Kaya kahit kape espresso, ininom mo ng 3:00 ng hapon, gising ka. Ang importante yung epekto. And that will jolt. That will tell all the people na, oh, may gustong may mangyari. Kaya yung January 13, pagpapakita na, sabihin na natin, ano ba, pro BBM? Ang January 18, kung bottom line, is it anti-BBM or pro-BBM? Or, ang importante kasi dito, baka tao-tao lagi, kalimutan natin yan, lalo na papasok ng election. Issue tayo. Kung ang 18, Kulang sa bayan. 1, anti-corruption. Malaki, it will resound with so many. Pag sinabing anti-kahirapan, lalo na. Pag sinabing anti, Bipisara. magiging double negative to eh. Or pro, kawalang pananagut, or anti kawalang pananagutan, or anti-impunity in English. Daming antay niya na. Kailangan Ang daming antay. Nagmukhang tayo ka na. Ang daming antay. Puro antay yun ah. Tuloy natin mga ka-reaction. Wala na. Sila daw yung majority. Pero hindi raw numbers game. Hindi raw parami yan. nagutin ng lahat. O, di baka mas marami pa. At palagay ko, the numbers on the streets, well-placed ang January 13. Wow. Walang pasok, may mga imbitasyon, etc. Wow. I don't know if similarly situated ang 18th at saka 31. Papakita ko po sa inyo yung nangyari kahapon. 18 kahapon eh.
baka hindi magkaroon ng ganong leeway. Tanong ko lang, no? Kasi Attorney Conti, hindi ko alam kung 18. Yung 31, I know it is supported by the Catholic Church and by significant number of retired and military personnel. Retired military Clergy and for police personnel. Governance. Yes, in governance. Yung sa 18, ano po bang, sino yung organizer? Announcement dito ng church. Oo, may nag-announce na parish priests. Well, sina Father Bong, parang meron din daw sila ng 18. Warm up, kumbaga. Warm Ano bang gagawin niya? Yung 18. Hindi ko alam, EDSA rin ba? Oh, people It power will mo also yun eh. be- Ba't meron kayong warm-up? Kami wala kaming warm-up. Ba't meron kayong warm-up? Ano ba yan? Meron daw pong warm-up sila. Magwa-warm-up daw po sila. Ang warm-up nila, yung kahapon. O, di ba? Yun po yung warm-up nila. Ngayon, magkakaroon pa sila ulit ng warm-up. Ito po, tuloy po natin. May warm-up pa silang alam. Ha? May warm-up pa po silang alam. Warm-up. Sa EDSA Sa right? EDSA Shrine naman. So, painit ng painit, kumbaga may rehearsal. O, rehearsal. Ikaw, Sec Panelo, you think the rallies ba is still an effective tool in terms of pushing our public servants to do something or not? Definitely, pressure yan. Pressure yan, lalo na kung marami. Tapos nakikita mo, iba-ibang grupo na eh. Yung sa 18, simbahan. Yung sa 31. Kala ko sa mga dilaw yon. Kila Tony Carpio yun. Kasama. Kila Tony Carpio yun eh. Kasama. Oh. Tapos yung sa Luneta, iba naman. Although, in support of the president, pero effectively, you're supporting Sara also. Pero ikaw, Sec Panelo, do you agree that it is not a matter of paramihan ng tao sa rally? Hindi. Talagang, sabi ko nga from the very start, di ba? Yung military, hindi gagalaw yan. Kung ang tao, wala dyan. Ang history natin shows that military will only come out or withdraw its support pag nakita nila ang tao na dyan. Hindi mo mapapalabas yan. Kayo, Congressman Castro, do you think that the rallies are yung still rally effective? sa 31, malaki ito dahil combination ito nung lahat nung mga impeachment complaints, yung tatlo na impeachment complaints, kasama O, malaki daw yung sa 31. Natignan natin kung gaano kalaki. Tatlo daw impeachment ang magsama-sama. Magsasama-sama daw po yung tatlong impeachment. Sila yung magrarally. Napakarami yata nila. Sige. na dyan, yung lahat pa ng supporter ng impeachment. At least malinaw ito. Malinaw! Hindi ito nagkukunwari na parang peace, di ba? Peace, ito, peace. direkta ito na talagang pagpapanagot kay Sara Duterte. Sara Duterte. Doon sa, Confidential fund. ng pondo Confidential fund. ng ating mamamayan. Kaya, ang mga taong darating dito sa 31 ay talagang resolve silang kumilos. Yung adik na puli, adik na pari na hindi na daw siya adik darating dyan. Tsaka yung mga kaibigan ninyong magdalo, mantakin mo kaibigan nila yung magdalo. Ipapakita ko sa inyo yung picture nila, magkakasama yung mga komunista tsaka yung magdalo. Ganyan po kalupit yung magdalo. Kaya nung nilabas sila doon sa hotel, binitbit si Trillanes na parang galunggong. Binitbit siya. Gumawa ng mga iba pang mga activity para talagang ma-push ang ating Kongreso na ituloy yung impeachment. Kaya nga pala bakit nga kaya- pala hindi sa Luneta? Oh. Bakit din lang sa EDSA Shrine? Malit ang EDSA Shrine eh. O sinadya nila yun? Bakit hindi daw sa Luneta? Bakit sa EDSA Shrine? Di ba marami kayo, majority kayo, maliit ang EDSA Shrine? May sobrang laki daw po ng Luneta. Baka hindi sila magkasa sa Luneta, sobrang laki. Dahil kukunti Hindi ko lang alam. darating. So, piece kasi ng EDSA Paris, Shrine. oo. Parang laging nagvo-volunteer. Kasi maganda sana kung Luneta, makikita mo. Kasi ito, di ba, Hindi, antay. sa 31 kasi parang alam ko meron din sa LB, Liwasang Bonifacio. Kasi as you Marami. Baka magkaroon sa Luneta. Sabi na nakadilaw, marami. Meron sa Liwasang Bonifacio, marami. Pinapalakas po nila ang loob nila. Oh, di ba? Hindi pa tinatanggal si Castro. Halika nga rito, bitbitin mo na si Castro palabas. Yun. yung sa 31 sabi mo, di ba, pro-impeachment? Yung Pro-impeachment. Luneta, So, meron antay eh. sa PPM. Anti-impeachment yun eh. Oo. Support of Marcos call.
Kaya makikita, kung dun sana ginawa, makikita natin kung gaano kalakas ang bawat isa. Well, hindi naman paramihan yun, ano? Pero kung titignan nyo naman yung dumalo doon sa, dumalo doon sa 13. For peace kasi, no? For peace. Hindi naman sinasabing ibang mga issues na. Matanong ko lang sa inyo, ma'am, what's your take on those public officers or politicians who participate or who appear in the rallies? Alam mo yung, oy, Castro, makinig ka. Ikaw, Castro, makinig ka. Yung January 13, yung January 13, hindi for peace yun, for war yun. Laban yun sa mga katulad ninyong gumugulo sa gobyerno, Castro. Hindi peace yun. If you want peace, you have to be ready for war. War yun, yung January 13, war yun. Oh, war yun dun sa mga pro-impeachment. War. Laban sa impeachment yun, war. Oh, pro-BBM yun. Yung sinabi ni BBM na hindi siya sang-ayon sa impeachment na isang kasinungalingan na sinabi niya. Is that a good thing, a bad thing? Ano po bang tingin niyo ron? Ito yung nagpatunay na hindi talaga sinasabi kasi ng leadership nung January 13 na ito ay not political, pero nagpapatunay ito ng kasinungalingan na politically motivated ito. Kasi nagsalita pa nga doon, di ba, si Congressman Marcoleta, at talagang nilambas niya yung Quadcom, yung ginagawa namin sa Quadcom. Kaya talagang nandoon din yung mga candidates ng Duterte. Bakit hindi kayo pumunta doon? Di ba? Peace yun peace rally yun, support yun kay BBM. O bakit hindi kayo pumunta doon? Pro-impeachment kayo, okay. Kung pro-impeachment kayo, dapat mas marami kayo. Dapat tatawagin ninyo yung mga pro-impeachment na mga candidate. Pumupunta lang magdalo. Papakita ko po sa inyo maya-maya yung rally nila nung 18. Napakarami po nila, 8 million sila. Oo. Diba? Na nandoon pa sa harap. Kaya talagang political ito. Siyempre. Attorney Conti, if you were to run for politics or if you are a current... Diba? Kasi yung nangyari po nung 13, pro-Sara Duterte yun, anti-BBM yun. Itong mga to, pro-BBM kasi si BBM pro-impeachment yun politician or public officer, would you go and participate in one of those rallies, whether 13 or 31? Sa 31, nandun ako. Ako po, actually, nominee ako ng Bayan Muna, number 5. Kasama ko po dyan si Attorney Nery Colmenares. Isa pa lang ba't di ka na lang mamundok, madam? Uy, Reaction TV, baka sasabihin, red tagging ka, red tagging. Ano ba yung sabihin ng red tagging? Hindi ba sila supporter ng mga, alam nyo na, mga makakaliwang grupo, na NPA, CPP, NPA, Terrorists of the Philippines? Attorney Ferdy, Attorney Kaloy Zarate, and then Ferdy Gaite, number 1, 2, 3, bangko ako. Pero, these rallies are political at walang pumipigil para suportahan yung tao. Ngayon, medyo na-concern lang ako, na kanina binabagit kasi yung in terms of numbers. Yes, the military will come out if there's numbers, but are we looking at a people power 2, 3, 4? Ganyan ba? No, we are not looking for 2, 3 people power. We are looking for peace. So we are ready for war. Ako hindi pa nga sa ganun pagpapakita pa lang ng suporta. Kaya kung babalik sa impeachment, what we need are 103 congressmen. What we need to proceed with whatever... Oy, madam, gising, oy. Attorney Sal, pag-itapit nga itong madam na to, nananaginip yata. Yung naghahanap daw siya ng 103. Nasaan yung mga 103? Wala. Ay, hanapin ninyo yung mga 103. 6 pa lang po, 6. Lahat po ng mga makakaliwang grupo, 6 yun. complaint, ganon, yung ebidensya, etc. So we need to focus on these particular things. But if you want a revolution, well, we can give it to you. Ang tingin ba? Yeah, we want revolution. Give it now. Sabi niya, you want revolution?
We can give it to you. Now, give it now, give it now. Tapang mo, madam, no? Nakita mo na nga ang tao. Ha? 70% ng tao ay pro Sara Duterte. 30% undecided pa. Ng taong bayan, kaguluhan ang sagot ngayon. Kailangan mag-ayos-ayos tayo. Pero ang importante siguro para sa 2025. Naninindak si Mayang, kailangan mag-ayos-ayos tayo. Gusto nyo revolusyon? Bigyan namin kayo ng revolusyon. Ilabas yung revolusyon nyo. Wala nang naniniwala sa inyo. Mga makabayad muna. Elections, mabago talaga yung itsura, mabago talaga yung karakter, hindi yung same-same na lang. Hindi, yung itsura mo, madam, yung pabago mo. Huwag yung itsura namin. Huwag mong pakialaman yung itsura namin. Yung itsura mong ipabago mo, gusto mo. Sec Manila, before we go to question and answer, no, I just want to get your final insights with respect to all of these rallies nung nakaraan at meron pang darating itong 2 days out within the month, dalawa. What's the significance? What's the impact? How can it help or not help the impeachment efforts? Ang napansin ko, yung mga grupo, parang more on anti-Congress eh. Tingnan mo yung, Anti-Congress. kasi tingnan mo yung statement ni Tony Carpio, more on Congress ang binibira niya eh. Ito namang sa Nuneta, parang anti din. Kasi nga, huwag na kayo mag-impeach. Di ba? Parang anti eh. Ewan ko itong grupo ng mga pare. Most likely, anti rin yan eh. Anti-government pero parang nakakonsentrate sa Kongreso. Bakit kaya? Okay. Di ba? Yan ang napansin ko. Search. Parang more on parang hindi BBM eh. Parang more on Congress, parang sinisisi na nagsimula ang gulo dyan sa Kongreso eh. Kung tutusin, kasi yung bola nasa kanila. Oo. Talagang yung mga tao, especially yung sinasabi nating mga supporters, tsaka yung mga complainants sa impeachment, syempre ang ipupush talaga nila yung Congress. So not necessarily naman na anti. Pushing the Congress talaga na Antay na naman. Puro tayo sinasabi mo eh. gawin na yung kanilang mandato. So yun yung ating yun yung ating sinusulong na kung hindi pa ngayon kailan. No, but So, I'm yun. referring to I'm referring doon sa mga content ng messages. Parang effectively sila magnanakaw kayo. Basahin mo mabuti yun ang punto. Magnanakaw kayo. Kayo. Nakaturo siya kay Nakaturo siya kay Pras Castro. Magnanakaw kayo. Talaga eh. You've been plundering this country for so long. Mga ganun eh. Antitindi. Sa totoo lang, nagugulat ako sa mga narrative ni Carpio. Narrative sila magnanakaw kayo. Basahin mong mabuti, yun ang punto talaga eh. You've been plundering this country for so long. Mga ganun eh. Antitindi. Sa totoo lang, nagugulat ako sa mga narrative ni Carpio. Pati si Drilon, bumanat na rin. Si Frank. Binasa ko nga sa programa ko kahapon yung dalawang open letters. With that, I think let's open our forum to our media. Go ahead po. Same procedure tayo. Introduce yourself, the company or the media company that you work for, and then kung sino yung gusto nyong tanungin. Go ahead, please. Hello, magandang umaga po. Salamat po, Racklin, sa pag-imbita sa mga media ngayon. Ako po si Ed K. Usman, isang Moro, taga Mindanao po, pero naka-base ng Manila. 40 years in the media industry, starting with Evening Post, then Manila Bulletin. Pero I have my own news site now, Sitec and Digital News. Ang tanong ko po, sir, kanina po, sinabi ni Atty. Conte, that was a very brave thing to say. Nandiyan pa po si Congresswoman Castro, yung tungkol sa mga ayuda, AKAP, na bakit nagkaroon ng ang mga congressmen, congresswoman ng budget sa sarili, trabaho nila, gumawa ng batas. Kung ang nakarinig niyan, taga-Korea, Taiwan o Japan, baka magharakiri. Ma'am, ano po yung comment nyo?
na tinatawag na magnanakaw ang Kongreso po. Salamat po. Well,